Kumusta mga kasaliksik? Napakaraming misteryo sa mundo ang nananatiling hindi pa rin maipaliwanag ng agham. Mula sa mahiwagang Balanced Rock sa New York, na tila imposible ang pagkakabalanse nito, hanggang sa mga sinaunang stone circle sa Gobi Desert ng China, na pinaniniwala ang ginamit sa mga ritual na hindi natin lubos maunawaan, ay ating pag-uusapan ang 10 pinakakakaibang mga natuklasan sa kasaysayan. Kaya kung handa ka nang maglakbay sa mga hiwaga ng nakaraan, simulan na natin. Number 10, Balanced Rock. Ang Balanced Rock sa North Salem, New York, USA ay isang kamanghamanghang istruktura na mahirap ipaliwanag ng mga siyentipiko. Isang napakalaking bato ang tila balanse sa ilang mas maliliit na bato sa ilalim nito, at ang pagkakalagay nito ay parang sinadya ng isang bihasang tagapagdisenyo. Gayunpaman, walang matibay na ebidensya kung paano ito nalagay sa ganoong posisyon. May mga haka-haka na maaaring ito ay bunga ng natural na proseso ng glacial deposits, ngunit hindi maalis ang posibilidad na ginawa ito ng tao. Ang teoryang lokal ay may mga sinaunang druids na naglagay nito mahigit 1,000 years na ang nakaraan. Ngunit ito ay itinuturing na imposible dahil ang mga druids ay hindi kilala sa paggawa ng mga ganitong istruktura. Sa kabila ng tagal ng panahon, nanatili ang Balanced Rock sa parehong posisyon sa loob ng higit 10,000 years. Ito ay naging isang inspirasyon sa maraming kwento ng misteryo at alamat sa lugar. May mga graffiti na natagpuan sa gilid ng bato na nagmula pa noong 18th century na nagpapakita kung gaano katagal na itong pinapansin ng mga tao. Hanggang ngayon, ang Balanced Rock ay nananatiling isang tanong na hindi pa nasasagot ng agham. Isa itong paalala ng mga kababalaghan ng kalikasan o marahil ng likha ng tao na patuloy na pinagtatalunan ng mga eksperto. Number 9, Man Mound. Ang Man Mound sa Baraboo, Wisconsin, USA ay isang kakaibang earthen mound na nagpapakita ng isang human-shaped na figura na hindi alam ang pinagmulan. Ang istrukturang ito ay gawa ng mga mound builder civilization na tila nakalimutan na ng kasaysayan. Ang figura na ngayon ay naputol dahil sa pagtatayo ng kalsada sa gitna nito ay may mga natirang bahagi ng ulo at binti. Ayon sa mga eksperto, ang Man Mound ay mahigit 1,000 years old at hindi rin maipaliwanag maging ng mga Native American tribes na naninirahan malapit dito. Ang pinakakapansin-pansin sa figura ay ang ulo nito na tila may sungay na maaaring nagpapakita ng isang bison headdress o kaya'y isang representasyon ng demonyo. Gayunpaman, hindi malinaw kung ano ang tunay na simbolismo nito. Ang Man Mound ay kasalukuyang itinuturing bilang isang national landmark. Ngunit nananatili itong misteryo kung bakit ito ginawa ng mga sinaunang tao. Patuloy na pinag-aaralan ng mga archaeologists ang istruktura. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na sagot sa mga tanong tungkol dito. Number 8, Yurak Rumi sa Peru. Ang Yurak Rumi, isang sinaunang megalith na matatagpuan sa Peru, ay isang obra maestra ng misteryo. Ang pangalan nito ay literal na nangangahulugang White Rock, ngunit higit pa ito sa simpleng malaking bato. Ito ay isang napakalaking tipak ng bato na nililok ng mga sinaunang tao para sa mga dahilan na nananatiling hindi malinaw hanggang ngayon. Hindi lahat ng bahagi ng Yurak Rumi ay may ukit o ukit, kaya iniisip ng ilang mga archaeologists na ito ay iniwan sa isang hindi tapos na estado. Ang mga aerial na larawan nito ay nagpapakita ng tila walang sistematikong disenyo. May mga butas ng iba't ibang laki na nakapwesto sa hindi regular na pagitan at mga hakbang na tila walang patutunguhan. Ngunit ang pinaka nakakagulat dito ay ang kawalan ng anumang palatandaan ng tool marks. Wala ni isang bakas na nagmumungkahi kung anong pamamaraan o kasangkapan ang ginamit sa paghubog sa batong ito. Ayon sa mga eksperto, ang batong ito ay libo-libong taon na ang tanda. Ngunit kung paano ito nalilok ay nananatiling palaisipan. Sa kabila ng pagkakaedad nito, tila hindi ito inukit gamit ang karaniwang mga chisel o batong kagamitan na karaniwan sa panahong iyon. Sa halip, parang ito ay nabuo gamit ang teknolohiyang hindi pa kilala sa mga sinaunang sibilisasyon.
Maraming haka-haka ang umusbong ukol sa tunay nitong layunin. Marahil ito ay bahagi ng isang mas malaking estruktura na hindi natapos, o posibleng ginamit ito sa mga ritual o iba pang seremonyal na gawain. Sa kabila ng lahat ng ito, ang Yurak Rumi ay nananatiling isa sa pinaka-nakakabighaning mga sinaunang misteryo sa Peru na nangangailangan pa ng higit pang pag-aaral at pagsisiyasat. Number 7. The Weld Blundell Prism. Ang Weld Blundell Prism ay isang maliit na artifact na mahigit 2 talampakan ng taas ngunit puno ng mga nakamamanghang misteryo. Natagpuan ito sa Iraq noong 1922 at kasalukuyang nakadisplay sa Ashmolean Museum sa Oxford, England. Ang prism na ito ay naglalaman ng listahan ng mga Assyrian kings, ngunit ang pinaka-nakakapagtaka ay ang haba ng kanilang mga sinasabing panunungkulan. Ang ilan sa mga hari ay iniuulat na namuno ng ilang daang taon, at isa pa nga ay sinasabing naghari ng 3,600 years. Ang mga datos na ito ay tila hindi kapanipaniwala, kaya't nananatili itong palaisipan sa mga historiador. May 2 pangunahing teorya kung bakit ganito ang talaan. Ang una ay maaaring sinadya itong gawin bilang isang metapora upang ipakita ang kadakilaan ng mga hari. Ang ikalawa naman ay maaaring ang pangalan ng hari ay ipinasa mula sa ama patungo sa anak, na para bang isang pagpapatuloy ng parehong paghahari. Bagamat parehong interesante ang mga teoryang ito, wala pa ring malinaw na ebidensya kung alin ang tama. Ang Weld Blundell Prism ay nananatiling isang simbolo ng kakaibang paniniwala at kultura ng sinaunang Assyria, na patuloy na binibigyang pansin ng mga mananaliksik sa kasaysayan. Number 6. Red Deer Cave People. Ang kwento ng Red Deer Cave People sa China ay isang nakakagulat na piraso ng kasaysayan na muling nabuhay sa mundo ng agham. Isang Thai bone na natagpuan sa isang koleksyon ng museo sa Yunnan, na dating nakalagay at hindi napansin mula noong 1989, ang nagbigay liwanag sa kanilang misteryosong pag-iral. Nang masuri ito, napag-alamang ang buto ay mula pa sa isang sinaunang species ng tao na nabuhay hanggang 14,000 years na ang nakakaraan sa pagtatapos ng huling Ice Age. Ang natuklasan na ito ay naging kontrobersyal dahil ito ay tila nagpapakita na ang Red Deer Cave People ay mas matagal na nanirahan kaysa sa naunang inakala. Ayon sa mga eksperto, ang kanilang buto ay kahalintulad ng Homo habilis, isang sinaunang species na nabuhay mahigit 1 million years na ang nakakaraan. Ang teorya tungkol sa kanilang pag-iral ay nagpapakita ng malaking agwat sa kaalaman tungkol sa ating sinaunang kasaysayan. Maraming siyentipiko ang nananawagan ng mas masusing pag-aaral upang matiyak kung ano ang kanilang papel sa kasaysayan ng ebolusyon ng tao. Ang Red Deer Cave People ay isang napakamahalagang piraso ng puzzle na maaaring magbago sa ating pagkaunawa sa mga sinaunang tao. Number 5. The Great Wall of Siberia. Ang The Great Wall of Siberia, na natuklasan lamang noong 2017, ay isang nakakagulat na archaeological find na nagpapakita ng misteryo at kasaysayan ng rehiyon. Ayon sa mga eksperto, itinayo ito mahigit 2 to 3,000 years na ang nakakaraan bilang isang depensibong estruktura sa paligid ng Alay Mountains laban sa posibleng mga mananakop mula sa steppe. Ngunit ang hindi pa rin may paliwanag ay kung sino ang nagtayo nito at kung paano nila nagawa ang ganito kalaking proyekto. Ang pader ay mahigit 25 feet ang taas at 30 feet ang lapad sa ilang bahagi. Ngunit karamihan nito ay natabunan na ng mga puno at halaman. May mga bahagi rin ng pader na sinira noong Soviet era sa ilalim ng utos ni Joseph Stalin upang gawing ruta ng Tsarist Road, na kilala ngayon bilang Route M52. Sa kabila ng maraming paghuhukay malapit sa pader, wala pa ring ebidensya kung sino ang mga tunay na tagapagtayo nito. Ang Great Wall of Siberia ay nananatiling isang napakamisteryosong bahagi ng kasaysayan na humahamon sa imahinasyon ng mga archaeologists at historiador. Number 4. Ikbalam. Ang Ikbalam, isang sinaunang archaeological site sa Yucatan Peninsula ng Mexico, ay mas kilala sa kanyang misteryo kaysa sa kasikatan nito.
Bagamat natuklasan na ito noong 1800s, hindi ito nabigyan ng tamang pag-aaral hanggang sa 80s. Sa kabila ng mga limitadong pagsusuri, ang site ay nag-iiwan ng maraming tanong sa mga eksperto. Isa sa mga pinakapansin-pansing misteryo nito ay ang plaster na nasa libingan ng dating hari na si Yukian Liyok na tila bagong gawa kahit mahigit 1,300 years na ang lumipas. Ang kondisyon ng plaster ay halos perpekto, isang bagay na bihira sa mga sinaunang libingan. Ang ikbalam ay nasa rurok ng kasikatan noong 8th century, ngunit biglang iniwan ng mga tao noong 11th century. Ang dahilan ng mabilis na pag-abandona ng lugar ay nananatiling palaisipan hanggang ngayon. Bakit iniwan ng mga tao ang isang lugar na tila maayos pa rin? At paano napreserba ang plaster sa ganoong kahusay na paraan? Marami pang kailangang tuklasin sa lugar na ito. At ang mga sagot ay maaaring magbigay liwanag sa kasaysayan ng mga Mayan. Number 3. Human footprint in granite. Ang human footprint sa isang granite rock sa Chistovodno, Primorsky Krai, Russia, ay isa sa mga pinakakakaibang natuklasan ng mga siyentipiko. Ang imprint na ito, na may sukat na halos 5 feet mula heel hanggang toe, ay tila iniwan ng isang higanting nilalang. Bagamat may mga nagsasabing ito ay dulot lamang ng natural na erosyon, mahirap paniwalaan dahil sa sobrang detalyado ng mga 5 daliri ng paa na nasa bato. Ang granite na isang matigas na material ay hindi madaling i-carve, kaya't nagdadala ito ng tanong kung paano ito nabuo. Isa pang teorya ay maaaring ito ay nilikha ng tao, ngunit hindi malinaw ang layunin kung bakit sila gagawa ng ganoong klaseng ukit. Dahil hindi maaaring ma-date ang granite rock, hindi rin matukoy kung gaano nakatagal naroroon ang footprint. Posibleng ilang dekada, ilang siglo, o libo-libong taon na. Ang misteryo ng footprint na ito ay nagdudulot ng maraming haka-haka at nananatiling isang palaisipan na mahirap ipaliwanag ng agham. Number 2. Ang libingan ni Michel de Montaigne sa Musée d'Aquitaine. Ang Musée d'Aquitaine sa Bordeaux, France ay isang kilalang museo na itinayo sa lugar kung saan dati nang nakatayo ang isang kumbento. Sa ilalim ng kumbentong ito, sinasabing nakalibing ang mga labi ng tanyag na pilosopo na si Michel de Montaigne na nagsilbi ring alkalde ng Bordeaux noong 1580s. Ayon sa mga naunang tala, si Montaigne ay inilibing noong 1592, ngunit ang kanyang mga labi ay paulit-ulit na inilipat sa iba't ibang lugar matapos ang kanyang kamatayan. Dahil dito, maraming eksperto ang hindi tiyak kung saan talaga naroroon ang kanyang libingan. Ang kawalan ng katiyakan ay nanatili sa loob ng mahigit 4 na siglo hanggang noong Setyembre 2020 nang may natagpo ang mga buto sa basement ng museo. Ang mga labi na natagpuan ay mula sa isang lalaking nasa hustong gulang at nakalagay sa isang kabaong na yari sa kahoy. Ang pangalan ni Montaigne ay nakaukit sa takip ng kabaong, isang indikasyon na ito nga ang kanyang mga labi. Gayunpaman, upang makumpirma ang identidad ng mga ito, isa sa ilalim ang mga buto sa karagdagang pagsusuri tulad ng carbon dating. Kung mapatunayan na ang mga buto ay talagang kay Montaigne, isang malaking misteryo ang matutuldukan. Ngunit ang tanong ay nananatili, bakit natagpuan lamang ang kanyang mga labi ngayon, gayong ito ang orihinal na lugar ng kanyang libingan? Sa kabila ng mga katanungan, ang pagkakatuklas na ito ay nagbigay ng bagong sigla sa kasaysayan ng Bordeaux at naging pangunahing atraksyon sa museo. Number 1. Stone circles in Gobi Desert. Ang mga stone circles sa Gobi Desert, China, ay isang hindi mapapantayang halimbawa ng mga mahiwagang estruktura ng sinaunang panahon. Natuklasan lamang ito noong 2003. Ngunit nananatili itong misteryo hanggang ngayon. Ayon sa mga eksperto, ang mga stone circles ay itinayo ng isang kulturang sun worshippers, mahigit 4,500 years na ang nakakaraan. Hindi lamang ito simpleng kumpol ng mga bato. Ang ilan sa mga bato ay nagmula sa mga lugar na malayo sa disyerto, na nagpapahiwatig ng malawakang transportasyon na mahirap gawin noong panahong iyon. Bukod dito, may mga haka-haka na ginamit ang lugar na ito para sa human sacrifices, katulad ng mga stone circles sa Mongolia, na may patunay ng ganitong ritual.
Sa kabila ng magandang kondisyon ng mga estruktura, marami pa rin ang hindi matukoy tungkol sa kanilang layunin at pinagmulan. Ang stone circles ng Gobi Desert ay patuloy na humahamon sa kaalaman ng agham at nagdadala ng tanong tungkol sa mga sinaunang tradisyon at teknolohiya na tila napakalayo sa ating pagkaunawa ngayon.